nasa ano pa tayo, nasa Clark pa tayo guys. Pabiyahe tayo maya maya around 5 pa Baguio. So currently it's past 4 pa yata, 4:15. So expected mga around 4 to 5 hours ang biyahe pa Baguio via bus. So papunta tayo ng Dao, doon tayo sasakay ng bus. So hindi na ako nakatulog kasi naglipat kami ng gamit tsaka ng kwarto, kaya nawala na yung antok ko. Sa biyahe na lang ako babawi. Dala-dala ko ngayon ako mga gamit ko kasi may mangyayaring workshop for Canon. This is initiated by FPPI, partnered with Henry's Camera. So attend lang tayo for the said workshop, though basic workshop yung mangyayari, pero isa din sa mga purpose ko, at least may pupuntahan tayo na din yung may purpose din. So along with that, gagala na lang tayo, magpapa-chill na lang tayo muna sa Baguio. Medyo drain tayo ngayon a week. So update lang tayo guys. Around 4:15. So hindi na tayo nakatulog, pero pabawi tayo tulog sa bus. So sana hindi ulan din sa Baguio pagdating natin. Yun lang. So nag-aantay tayo ng masasakyan dito para papuntang bus terminal. So nasa loob tayo ng Clark pa. So pupunta tayo sa bus stop. Walang taxi, walang Grab, walang angkas. Oo, naka-warm up ka naman biglaan guys. So, dala-dala ko pa naman na yan around 60 liters to So estimated ko sa bigat niya mga nasa 20 to 25 kilos to. Parang kalahating sako na bigas. So light pack lang ginawa ko, pero since mabigat yung mga gamit ko, pero at least na naka-compact siya into one. Wala pang tulog. Buwi na lang tayo sa bus mamaya. So mga 4 to 5 oras pang biyahe. Kailangan ko makaalis ng alas 5 para maabutan ko pa yung opening ng na workshop namin sa Baguio. Yun lang. So ayun, parang sobra na yung paglalakad natin. So ganang warm up dito wala talagang taxi, walang Maxim kasi dito sa loob ng Clark. Walang angkas dito, saka bihira lang yung mga biyahe. So kaya pa naman. So sa part nito mga kamasa, nakarating na tayo. Dumaan tayo sa McDo, nagpa-take out para may papagunin tayo habang sa biyahe. Inaantay na natin yung order. So yan, dumiretso na ako sa terminal. Hinahanap ko yung mga pilahan ng bus papuntang Baguio. Nagtanong-tanong na rin ako dun sa doktor, mga tindahan na nagpa-take out ng pagkain para masigurado na hindi tayo makakasama. Sa terminal na tayo. So sa kabilang side lang tayo. Kaya saan nga yung mga nakailera yung mga bus sa Baguio? Salamat
Sana may charging port yung sasakyan natin kasi Sa puntong ito, dumiretso na tayo dun sa kabilang banda ng terminal kasi yung isang bus company na sasakyan sana natin ay nakaalis na. Siguro parang ano lang, wala pang isang minuto sabi ng konduktor. Kaya yun, tayo lumipat sa kabila dun sa Victory Liner para direkta tayo makapunta ng Baguio. saan yung mga bus na Baguio? Wala pa po. Pero dito yun kayo. Salamat po. Boss, anong oras yung bus pa Baguio? Alis na, hindi na yung ano namin, kasalubong ko dyan. Bago lang talaga. Wala na, nandun dun sa ano yun. Mga anong oras sunod, boss? Depende yun sir, kung anong oras umalis na naman sa Cubao. Pero may darating yan. Meron po, Genesis, saka Solid no. Mabuti na lang si kuya na konduktor. Nagsuggest siya na dun sa kabila daw sasakay para makahabol pa ako sa alas 5. Sana meron pa din. Kasi may nakabiyahe pa sa kabilang part which is the Victory Liner. Kahit na competitor nila yung Victory, sinuggest pa rin ni kuya para makahabol ako. Baguio? May pa Baguio pa ba? Kaya na mga kamasa, nakasakay na tayo sa Baguio na bus. So, estimated around 5 to 6 hours talaga to kasi may parang stopover pa sa Tarlac and then dire-diretso na pa Baguio. So, susulitin na lang natin yung 5 hours na biyahe na yun na makatulog tayo sa loob ng bus. So, kasalukuyan, siniset ko yung upuan ko tsaka yung mga gamit ko na komportable ako makaupo. So, sa biyahe na ito, konti lang kami sa loob ng bus. Knowing it's maaga pa. So, hindi na pinapuno yung bus. Umalis din kami agad-agad, mga around 10 minutes kasi alas 5 na rin yun. So, ayun, settled na tayo sa upuan natin. Wala akong masabi dito guys, panoorin nyo na lang yung view. Woke up early with the sun. Morning light has just begun. Feel the warmth upon my face. Start the day with gentle grace. Birds are singing by my side. Nature's song, a perfect guide. Sip my coffee, feel the breeze. Moments like these put me at ease. Morning light so soft and bright fills my heart with such delight. Every day a brand new start. Morning light heals my heart. Saan ba yung CR? Salamat sir. So, sa parteng ito, nakababa na kami ng bus. Direkta kami sa terminal ng Victory Liner. So, from Victory Liner to area ng Panagbenga or dun sa pinakasentro ng Baguio, siguro take pa around 10 to 15 minutes. And then since tayo papuntang yung quarry site, dun yun yung pinaka-office ng Provincial Risk Reduction Management ng Baguio. So dun kami mag-workshop. So nagpahinga lang saglit dun sa may bandang Jollibee, and then na tayo ng taxi na Grab para tayo may hatid dun sa destination natin. So far sa part na ito, ang dami ng mga tao naglalakad sa daan. So the weather that day, medyo mainit siya and then malamig. So
o hindi mo ma-explain kasi usual na yan sa Baguio pag mga ganyang panahon. Hindi mo mararamdaman yung init niya. Do tirik na tirik yung araw pero malamig pa rin. Turn right, then turn right. So ayan, binabaybay na natin yung daan puntang Quarry, wherein doon yung venue ng workshop natin. So from the Victory Liner na terminal, nasa ano din siya, nasa around 15 to 20 minutes. Kasali na din yung traffic since medyo may part ng Baguio na matraffic din. Knowing it's anniversary ng pinaka-grand parade nila. So yun. So medyo late na tayo na isang oras since nakarating tayo ng Baguio around 11:20 or 11:30. So medyo delayed na tayo sa workshop pero pumasok pa rin tayo sa venue and then nakahabol pa rin tayo. So pagdating doon, naabutan pa natin yung workshop but dinismiss na agad since mag-lunch na and then the contest proper na may photo walk na mangyayari sa labas. So, kanya-kanya lang kami yung discussion after. Kasi may submission na mangyayari at 2 p.m. where isasubmit lahat ng entries namin mga participants. Turn right. So, few more steps from this part. Mararating natin destination natin according to Google Maps. On the right part. Your destination is on the right. Workshop. Dito dali. Or senior student. Pasensya na mga kamasa, medyo annoying yung lagayan ng tubig natin. Nababang kasi sa tripod ko. Pero, ayan, nilipat ko rin yan maya. Fields of green and gold, memories from days of old. In the quiet, find my peace. Thank you, Canon. So may napansin lang tayo dito sa workshop na tumakamasok. Pansin ko lang siguro 90% ng participants ng workshop parang attended siya ng isang department, ng isang eskwelahan na under humanities department na kung saan part ng subject nila photography. So around nasa 70 plus sila, estudyante sila ng isang college dito sa Baguio. So good thing na at their early age, yung engagement nila sa ganitong klaseng craft ay bukas na. Ipa-flash ko din dito yung mga shots ko mga kamasa sa nasabing contest. So kahit na quick lang yung time ko para makahabol pa, pero kahit pa paano nakapagpitik pa rin tayo around the area. The theme for that contest sa workshop is it focused more on people sa along the streets. So meaning to say mga naglalakad ng mga tao or anything na makikita mo sa daan, yun yung pinaka-tema ng workshop namin.
So at this point mga kamasa, tinatapos na yung parang recognition at awarding ng mga nanalo sa sinasabing workshop ng contest. So after nito mga kamasa, kumain lang tayo sa labas. Gusto ko i-experience yung sabaw na meron sila dito sa Baguio. Kaso yung available na kainan sa labas na kainan natin is pinaka-siniserve nila is same Paris pa rin, pero different yung timpla niya kumpara sa mga Paris na na-try na natin sa Pampanga, sa Manila, or even sa Davao. So yung Paris sila dito medyo matamis na maraming mga gulay. So yun yung difference ng Baguio over sa other lugar na nag-o-offer ng Paris na sabaw. So sa contest na ito, since majority ng mga participants ay mga estudyante, so meaning to say, hinati sa dalawang category yung contest. May category for mobile users para gamitin pang picture, at merong category for digital, for DSLR ang gamit. So medyo marami ang mobile users sa that time kasi mga estudyante majority yung participants. Yun. Almost on the last part na ng video natin mga kamasa. Gusto ko lang pasalamatan ang organizers at ang pinaka-brain ng project, which is Federation of Philippine Photographers Incorporated. So yung office nila ay matatagpuan sa Metro Manila, may kita mo office sila doon, so may BGC. And then, salamat din sa Canon for sponsoring this workshop. And Henry's Cameras always. So sila yung mga isa sa mga partners ng nasabing workshop event. So dito nga tayo kumain mga kamasa. Na-try natin yung Paris Mami nila at saka yung fried chicken. At yung sausawan nila na napaka artistic. Ang daming mga gulay tsaka pampalasa.
So after nun, pinili kong mag-walking along the streets of Baguio para ma-experience natin yung lamig ng Baguio. And then makapag before tayo pupunta sa hotel natin. So just abangan nyo lang yung karugtong ng vlog nito mga masa for the second day ng ating journey dito sa Baguio. Yun lang, maraming salamat. What?